Alam nating lahat na ang kabataan ay hindi makagagawa ng pagbabago. Maliban na lang kung magtutulungan sila at magkakatrabaho. Maging totoo tayo. Sabi ng guest speaker sa gitna ng program. Ingay ng alon dagat at speaker ang umaalingaw-ngaw sa buong lugar. Medyo nababagot na si Amara sa forum ng kabataan sa kanilang lugar. Ayaw niyang makinig sa guest speaker, kaso napataas ang isang kilay niya. Nagkaroon ng awkward na tawa mula sa audience. Tumingin si Amara kay Tommy na nasa tabi niya na mukhang nag-uumpisa ng kumunot din ng noo. Talagang hindi nila magugustuhan yon dahil parte pa sila ng kabataan na sinasabing walang pakinabang. Sinabi ba niyang walang silbi tayo, maliban na lang kung titigil tayong maging kabataan? Bulong ni Amara. Tumango naman si Tommy. Sus, gusto lang nilang energy natin sa pangangampanya, hindi ang boses natin. Siyempre, mabibilis kumilos, saka mas in sa social media ang kabataan ngayon. Uminom siya mula sa bote ng tubig. Sabihin mo na, kontrahin mo. Ang boring, walang twist ang program na to. Sana pala, sumama na lang ako sa pangingisda ni tatay. Tumawa si Tommy. Ako? Bakit ako? Ikaw na lang, kaya mo na yan. Bago pa siya makapagprotesta, nagbigay ang MC ng pagkakataon sa open mic para sa anumang kabataan na nais magbigay ng reaksyon o magbahagi ng opinyon. Pinisil siya ni Tommy. Pumunta ka na. Mabilis na tumibok ang puso ni Amara. Tumayo siya nang hindi niya talaga sinasadya. Tinulak ba naman siya ng loko-loko niyang kaibigan? Lumingon ang mga tao sa kanya. Naglakad siya patungo sa harapan at halos murahin na sa isip si Tommy. Masyadong mababa ang mikropono. Inadjust niya pa dahil masyado siyang matangkad. Magandang hapon po. Bati ni Amara sa lahat at parang siraulong kumaway pa kaya tawang-tawa si Tommy. Ako po si Amara Salcedo, 20 years old mula po sa Barangay Sapa. Anak po ako ng mangingisda. Yung nanay ko naman po, helper sa karinderya. Wala pong bigat ang pangalan ko pero nagpatuloy siya sa pagsasalita. Narinig ko po kanina na sinabi na hindi makagagawa ng pagbabago ang kabataan maliban na lang kung magkatrabaho. Gusto ko lang pong sabihin, ang pagiging kabataan ay isang tunay na trabaho. Hindi ito bayad, nakakapagod at puno ng inaasahan. Saglit lang po no. Siyempre nag-aaral pa po kami. Ako, nasa college na po ako ngayon at parang puputi ng buhok ko sa kilikili. Nagkaroon ng kaunting halakhak. Ganito na lang po, no? Para naman masabi niyong may ambag kami since malapit na po ang eleksyon. Sa tingin ko naman po ay may boses kami. Tiningnan ni Amara ang mga tao roon. Iniisip niya na kahit magsalita siya, may mga tao pa rin na hindi makikinig. May mga tao pa rin na maniniwala sa sariling prinsipyo. May mga tao pa rin na susuporta sa baluktot na sistema. Gayunpaman, magsasalita pa rin si Amara dahil kailangan niyong marinig ng lahat. Lumalaki po tayo sa mundong hindi natin pinili. Inuukit natin ang mga sirang sistema, maruming politika, mga kalsadang binabaha. Ang tatay ko, buong buhay na mangingisda, pero kahit anong gawin, hindi umangat ang buhay. Pinipili tayong maghintay ng pagkakataon habang ang mga kapangyarihan pareho pa rin sa mga nakaraang dekada. Gaya nga po ng sabi ko, anak po ako ng isang mangingisda. Lumaki ako sa paglilinis ng mga lambat, pero alam ko po kung anong itsura ng katarungan. Ang itsura ng katarungan, ang kanin sa bawat mesa, ang mga halalan kung saan mahalaga po ang boto ng bawat isa, o ang mga leader na hindi lang nakangiti sa panahon ng kampanya. Maliit na palakpakan ang nagsimula, ngunit mabilis na naging masigabo iyon. May mga ilang kabataan ang tumayo. Ngumiti si Tommy habang kinukunan siya ng video mula sa cellphone nito. Bumaba si Amara at medyo namumulan ang mga pisngi. Naglakad siya papunta sa upuan niya ng mabilis, ngunit sinalubong siya ni Tommy sa kalagitnaan ng daan. Sino ka ba? Pabirong tanong ni Tommy. Galing mo naman po, papicture. Bahagya niya naman itong sinabunutan. Tawang-tawa tuloy ang kanyang kaibigan. Siguradong kalat na naman sa kanila na bumoses siya sa program na iyon. Nang sumapit ang gabi, siya ang nagluto ng hapunan nila. At habang nagluluto, yon at nabalitaan na agad ng kanyang amang ginawa niya. Tay, bida-bida na naman daw po si Ate Amara dyan kanina.
Sigaw ni Miko, ang bunso niyang kapatid na 10 taong gulang habang kumakain ng mangga. Sumbongero? Natatawang sabi ni Amara. Maghugas ka nga muna ng kamay mo. Ang dumi ng kamay mo, sinusubo mo pa. Lumapit kay Amara ang kanyang ama. Anak, pera. Kumunot ang noo niya. Para po saan? Wala naman po akong babayaran, tay. Napakamot ito sa ulo. Extra mo anak, kapag may babayaran ka na. Alam kong nakakadiskarte ka ng pera. May scholarship ka sa ka-allowance. Pero, syempre, tatay mo pa rin ako. Gusto kong mag-abot kahit papaano. Kung mayaman lang ako, napag-aral na kita sa magandang eskwelahan. Ayaw niya sanang tanggapin pero nakita niyang desidido ang kanyang ama. Mukhang pinag-ipunan pa yon kaya mahirap tanggihan. Hindi dahil mukha siyang pera, kundi dahil na-appreciate niya ang effort ng kanyang ama. Maya-maya'y nagsimulan ang hapunan. Tuyo lang naman ang ulam nila at sinabawang kalabasa. Simple lang pero nabusog sila. Palagi ring may tawanan sa kanilang tahanan dahil sa mga makukulit niyang kapatid. Ganoon lang kasimple ang buhay nila. Mahirap pero masaya. At hindi yun ipagpapalit ni Amara sa kahit na ano. Isang umaga, sumilip si Tommy mula sa pintuan. Makikikain po. Tommy! Sigaw ng nanay niyang si Lourdes. Kape lang. Pumunta ka na naman dito na wala kang pandesal. Next time po, Aling Lourdes. Wala pang pera. May dala po akong balita. Sabi ni Tommy at ipinakita sa kanyang cellphone. Viral ang speech mo nung 1 linggo, Amara. Viral? Tanong niya habang ngumunguya ng matigas na tinapay. Ipinakita nito sa kanilang video. 2,000 views sa loob ng 2 oras. Ngayon, 1,000,000 views na. Nirepost ng 3 youth groups. Isa sa kanila, tinagpang isang national NGO. Nakatingin si Amara sa sariling mukha sa screen. Viral yan? Bakit kung alin pang sabog ang mukha ko? Tumawa naman si Tommy. Nanonood ang mga tao. Alam nilang may boses ka. Hindi na nila masyadong pinag-usapan yon. Wala naman kasi masyadong pakialam si Amara kung sumikat siya roon o hindi. Ang mahalaga, narinig ang mga opinyon niya. Pero pagkatapos niyang maging viral, isang email ang dumating sa kanya. Isang invitation yon mula sa Youth Leader Clean Vote PH. Nakatitig si Amara sa basag na cellphone, hindi sigurado kung tamang nababasa niya. Clean Youth Voters Movement ang program? Narinig ko lang to dati sa mga pinasapasang post at makukulay na infographics. Sumilip si Tommy sa cellphone niya at bahagyang dumikit ang braso sa kanya. Oo, iniimbitahan ka. Kapag wala kang kasama, sasama ako. Alam kong medyo engot ka kapag bumabiyahe. Nakatitig si Amara sa maliit na screen. Parang ang bilis. Ang laki. Napapansin ako. Ano lang naman, nagsalita lang naman ako ron. Saka malay ko sa mga ganyan. Tumutulong lang ako sa pangingisda ni tatay. Ang kaibahan ko lang, may pakialam ako sa bansa kasi buhay din naman nating lahat ang nakasalalay. Tumawa naman si Tommy at inakbayan pa siya. Hanggang ngayon naman tumutulong ka pa rin sa pangingisda. Kaya ka nga napapansin kasi nga may pakialam ka. Nalala mo nung high school tayo? Gumawa ka ng petisyon para ihinto yung pagtatapon ng basura sa may bakawan. Kasi sobrang inis na inis ka na. Umiling si Amara. 10 lang naman ang pumirma. Pero sinubukan mo, wala kang takot. Kahit noon, hindi ka natakot magsalita. Nakangiting sabi ni Tommy. Ibinaba niyang cellphone at tumingin sa kanyang best friend. Pero to, pambansang pampolitika na. Hindi ako panatiko ng mga opisyal. Nagsasalita lang ako para sa bansa. Paano kung gawin lang nila akong pantawid ng publicity? Di sabihin mong tama. Gamitin mo sila para masabi ang gusto mong iparating sa lahat. Tsaka, kumindat pa si Tommy sa kanya. May manager ka na. Manager? Kunot noong tanong ni Amara. Tommy Mendoza, aspiring journalist. Media support, emotional counselor, tagabiyak ng buko para sa'yo. Manager mo. At kahit 80-20 lang ang hatian, sa'yo ang 80%, sa akin ang 20%. Umirap si Amara pero hindi na rin napigilang tumawa. Tumahimik muna siya sa kadah-dahang nag-type ng tugon sa email na natanggap niya. Naisip ni Amara na okay naman nga sigurong mag-engage siya doon. Nang sumapit ang hapon, naglalakad sila ni Tommy sa baybayin. Tinadyakan ni Amara ang isang shell. Bakit ba lagi kang naniniwala sa akin?
Nag-isip si Tommy. Kasi nga, kilala na kita mula mga bata pa tayo. Wala namang hindi nakakamangha sa'yo. Tahimik silang naglakad. Maya-maya nakarating sila sa lilim ng baluktot na puno ng niyog. Hinawakan ni Tommy ang kamay niya. Mainit ang palad nito. Pamilyar pero ibang pakiramdam ng sandaling iyon. Parang may kuryente na dumaloy sa buong sistema ni Amara. Gayunpaman, hindi niya binawi ang kanyang kamay. Magkaibigan sila, pero alam niyang higit pa roon ang nararamdaman nila sa isa't isa ni Tommy. Nang sumapit ang gabi, nakahiga si Amara sa banig katabi ang kanyang mga kapatid. Ayaw kumalma ng kanyang puso. Inalala niyang email na natanggap at ang mga lalakarin niya sa mga susunod na araw. Pero higit pa ron, naalala niya ang kamay ni Tommy sa kanya at kung paanong tumingin ang binata. Pumikit siya at ngumiti sa dilim. Ate Amara, tulog na. Huwag kang kiligin dyan. Sabi ng kanyang kapatid na si Miko. Iniisip mo na naman si Kuya Tommy, no? Sumbong kita sa kanya. Nawala naman agad ang ngiti ni Amara. Ikaw ang matulog na. Chismoso ka, ah. Nakangiti siyang natulog sa gabing iyon. Dalaga na si Amara, kaya ine-enjoy niya lang ang pakiramdam ng ma-in-love. Normal na tao lang naman kasi siya na maraming ipinaglalaban. Sa mga lumipas na araw, naging tuloy-tuloy ang pag-iimbita sa kanya ng iba't ibang organization. Naging guest speaker siya sa mga events. Naging influencer na rin siya na may bigat ang boses lalo na sa mga kabataan. Ayaw niyang tumanggap ng pera pero kapag may mga nag-aabot, hindi matanggihan ni Amara. Hindi naman yun mali. Token of appreciation lang ng mga organizer ng event dahil naaabala palagi ang kanyang oras. Kaya kahit papaano, nakakatulong siya sa kanyang pamilya kahit nag-aaral pa siya. Pero sa likod ng lahat, si Tommy pa rin ang nasa likod ng kamera. Palagi nitong kinukuhanan ng bawat sandali. Ako po si Amara Salcedo, sabi niya sa mikropono. Lumaki ako ng puro pangako ang naririnig, na ayusin ang mga daan, na magkakaroon ng malinis na tubig, na darating ang panahon na may saysay ang mga boto natin. Pero natutunan kong kapag huminto tayong maningil, humihinto rin silang magbigay. Kaya ngayon, maniningil tayo. Nagpalakpakan ang mga tao. Kumislap ang mga kamera. Natanaw niya si Tommy sa likod, kinukunan ang bawat sandali. Nakatitig ang binata sa kanya na may halong pagmamalaki at pag-asa. Pagod na tayo sa maruming politika. Dugtong ni Amara. Gusto natin ng mga pinunong nagsisilbi, hindi nagnanakaw, yung sumasagot sa bayan, hindi sa sariling bulsa, at hindi tayo tatahimik kahit bata pa lang tayo. Mas malalakas na palakpakan ang natanggap niya mula sa kabataan. Natigilan siya sa pagsasalita nang biglang may nagsalita. Nandyan si Congressman Velasco, bulong ng isa sa likod ng entablado. Napakurap siya. Maya-maya'y lumabas si Congressman Joselito Velasco mula sa gilid ng entablado. Nakangiti na parang veteranong aktor. Hindi niya alam na may politiko palang guest sa event na iyon. Kinuha nito ang isa pang microphone na parang sanay na sanay. Isang karangalang makasama kayong mga kabataan. Isang palakpakan naman para kay Miss Salcedo. Nagpalakpakan muli ang mga tao. Hindi ngumiti si Amara. Hindi naman kasi siya nasabihan na may darating na congressman. Tiningnan niya ang mga organizer. Bakit pakiramdam niya, hindi naman talaga para sa boses nilang mga kabataan ang event na yon. Bakit parang kay Congressman Velasco na gusto lang magpabango ng pangalan? Humarap si Congressman Velasco sa kanya. Tama ka, Miss Salcedo. Kailangan natin ng mas maraming boses na katulad ng sayo. Malinis, walang takot. Siguro balang araw may isang tulad mo na uupo sa kinuupuan ko. Nagbulungan ang mga nasa loob ng stadium. Ilan ay pumapalakpak muli. Humigpit ang hawak ni Amara sa microphone. Itinigil din ni Tommy ang pagkuha ng video. Nagkatinginan sila ng kanyang kaibigan. Alam ni Amara na hindi rin nagustuhan ni Tommy ang mga nangyayari. Hindi siya nandoon para maging speaker. Nandoon si Amara para gamitin, para pabanguhin ang pangalan ng isang walang hiyang congressman. Kaya naman nang umuwi, pareho silang inis na inis ni Tommy. Kahit gusto pa siyang ma-meet ni Congressman Velasco, hindi na siya nakipag-meet. Ayaw niya rin naman kasi sa lalaking yon. Ilang beses nang nasangkot sa isyong politikong iyon. Hayaan mo, hindi na tayo makikipag-ugnayan sa organizers ng event na yon.
Sabi sa kanya ni Tommy habang nakasakay sila sa bus. Marahang tumango si Amara, medyo inis pa rin. Layo-layo ng biyahe natin, tapos gagatasan lang palang pagiging influencer ko sa mga kabataan para mahikayat sila na mahalin siya ng mga tao. Hindi ako nagpapagamit sa kahit na sinong politiko. Kahit may nagawa pang maganda sa bansa, hindi ko ipagpapasalamat yan. Dahil una sa lahat, pumasok sila sa politika dahil alam nilang responsibilidad na dapat nilang gampanan. Kung may nagawa man silang tama sa bansa, abay dapat lang dahil hindi naman talaga para sa kanilang kaba ng bayan. Hinawakan ni Tommy ang kanyang kamay. Oo, alam ko. Kalma na. Napabusangot siya. Naiinis pa rin ako. Nakakabwisit ang mga ganong klaseng politiko. Sarap pompyangin. May mga kurakot at mga walang kwenta ng politiko. May mga butante pang ayaw isipin bago bumoto. Nagpapadala sa mga kabaitan at pangako. Tinakpan ni Tommy ang kanyang bibig. Naririnig ka. Please, itigil mo muna yung bibig mo. Pinagtitinginan na tayo, Amara. Inalis niya ang kamay nitong maalat. Bakit? Hindi ba totoo? Hayaan mong marinig nila para magising sila. Dito ka lang makakakita sa Pilipinas ng mga botante na boboto pa rin ng politiko na nabilangguna kahit pagiging corrupt ang naging kaso. Mga tatakbo dahil gusto lang takasan ng kasalanan at boboto kasi mababait sa matatanda at artista. Kung sinong kilala, yun na lang ang iboboto. Mas kailangan natin ng mga politiko na kaya maging public servant kaysa maging public figure. Napabuntong hininga na lang si Tommy. Alam nitong hindi talaga maaawat ang bibig niya kapag sobrang inis na inis. Pagdating sa bahay, alam na ng mga magulang niyang nangyari. Napalabas din naman kasi sa TV. Nandun ang picture niya sa stage kasama si Congressman Velasco. May caption pa na youth icon gets governor's praise. Napairap na lang si Amara. Kapal talaga? Napatingin siya sa nanay niyang si Lourdes dahil natigilan ito matapos ang balita. Nay, nakita niyong coverage? Tanong ni Amara habang naghuhubad ng sapatos. Hindi sumagot ang kanyang ina. Namumutla ito, nanginginig at parang hindi mapakali. Kumunot ang noo ni Amara. Nay, okay ka lang po? Sa wakas ay nagsalita si Lourdes. Yang lalaking yan, si Congressman Velasco? Umismid si Amara at napailing. Huwag po kayong maniniwala dyan. Ginamit lang ako niyan para bumango ang pangalan niya kasi alam niyang dala ko ang mga kabataan. Kung alam ko lang po na ganyan ang balak ng organizers ng event, hindi po sana ako pumunta. Mabilis na pinanasa ni Lourdes ang kamay gamit ang tuwalya. Mag-ingat ka sa kanya. Hindi siya tulad ng inaakala ng karamihan, lalo na para sa mga kagaya natin. Bumaha ang pagtataka sa kanya. Mukhang may hindi rin magandang pananaw ang nanay niya kay Congressman Velasco. Bago pa makapagtanong si Amara, dumating na ang kanyang mga kapatid. Naging abala na ulit ang nanay niya sa ibang bagay. Hindi na muling binuksan ang usapan, pero hindi rin naman niya nakalimutan. Dahil na rin sa mga sunod-sunod na pag-invite sa kanya, na-engage na nga ni Amara ang sarili para maging boses ng kabataan. May kinalaman din sa course niya ang pinaglalaban at nakalipat na siya sa mas malaking school. Kaya naman talagang naging invested na siya sa mga ginagawa. Naging mga aktivista sila, lahat ng galaw, palaging para sa katotohanan lamang. Naging leader siya at mas maraming nahikayat. Hindi lang siya nakakatulong sa iba, nakakatulong na rin siya sa kanyang pamilya. Nagkaroon na rin si Amara ng sarili niyang youth organization. At kahit alam nilang delikado, may mga nakikita na silang mga butas na pilit nilang hinahalungkat. Amara, sabi sa kanya ni Tommy isang araw, kailangan mong makita to. Tumayo siya mula sa folding chair kung saan kausap niyang mga volunteer tungkol sa mga disenyo ng poster. Ano yan? Ikinabig ni Tommy ang laptop para ipakita. Mga rehistradong botante mula barangay 13B. Tingnan mo mga pangalan. Binasa niyang listahan. Lucia de la Peña, Rogelio Lopez, Ana Mendoza. Tingnan mo naman tong death records. Ipinakita ni Tommy ang isa pang listahan. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Patay na tong mga to ah. Patay na ng 2 o 3 taon. Pero parang milagro na nabuhay ulit para bumoto. Anong bumoto sa kanila? Mga multo? Napailing si Tommy, seryosong mukha.
Tiyanin ko rin yung 4 pang barangay. Ganon din, pare-pareho ang pattern. Lahat nakalink sa isang coordinator, si Nestor Gablan. Nanuyo ang lalamunan ni Amara. May ibang nakakaalam nito? Mataman siyang tiningnan ni Tommy. Wala pa. Gusto kong gawin natin ng sabay to. Kinabukasan, sumakay sila sa lumang motor ni Tommy papunta sa bayan. Titingnan nila kung paanong gumagana ang pandarayang iyon. Nag-abang sila sa likod ng isang pwesto ng gulayan. Maya-may dumating ang isang lalaki na si Nestor Gablan. Sa ginagawa nila, para nilang binabaon sa hukay ang isa nilang paa. Gayunpaman, yon ang nagpapasaya sa kanila. Yun ang nagpapabuhay ng mga diwa nila ni Tommy, ang maghanap ng katotohanan at ilantad sa mundo. Isang gabi, malapit sa dalampasigan, habang nag-uusap sila sa kung ano-ano, may mga bagay-bagay. Hindi napigilan ni Amara ang tungkol sa kanilang dalawa. Iniisip mo ba tayo? Yung tayo talaga? Tanong ni Amara at bahagyang namula. Napalunok si Tommy. Oo, araw-araw. Hindi lang ako nanliligaw kasi nag-aaral pa rin naman tayo. Marami rin tayong pinagkakabalang mga bagay. Dahan-dahang humarap si Amara. Bakit manliligaw pa? Pareho naman tayo ng nararamdaman, Tommy. Iniisip din kita. Hindi lang bilang kaibigan. Dumampi ang kamay ni Tommy sa kanya. Mahina siyang tumawa sa kabagalan ng binata. Kaya naman, hinalikan niya agad sa labi. Natigilan si Tommy. Gulat na gulat at nanginginig pang mga labi. Ang bagal mo? Natatawang sabi ni Amara. Napalanok si Tommy at bigla na lang hinawakan ng batok niya. Namalaya niya na lang na naglapat muli ang kanilang mga labi. Mabagal, banayad at punong-puno ng lambing. Hangad na lang ni Amara na walang lumabas sa mga kapatid niya para humaba pa ang pinagsasaluhan nilang mga halik. Tama na. Hinihingal na usan ni Tommy at bahagyang lumayo sa kanya. Baka kung saan pa mapunta to. Natawa na lang si Amara. Tahimik silang naupo. Magkahawak kamay nilang pinagmasdan ng buwan. Hindi na lang magkaibigan, hindi na lang mga aktivista, kundi dalawang taong handang sumugal, hindi lang para sa katotohanan, kundi para sa isa't isa. Sabay nilang inabot ang kanilang mga pangarap, sabay silang lumalaban para sa katotohanan at katarungan. Hanggang sa pareho na silang nakagraduate sa kolehiyo, nagkaroon ng mga trabaho, nanatili pa rin sila sa ganoong mithiin. Isang araw, nakatanggap siya ng email mula sa tao ni Congressman Velasco. Hindi niya gusto ito. Tinutulig sa pa nga nila at naghahanap sila ng mga ebidensya laban dito. Kaya wala na sanang balak mag-reply. Gayunpaman, kumunot ang noo ni Amara nang sabihin nito na kilala nito kung sino ang tunay niyang ama. Hindi siya makapaniwala. Wala siyang ibang alam na ama kundi ang kanyang ama lamang. Kaya naman, nang makauwi si Amara, gusto niyang kausapin ang nanay na si Lourdes. Pero iniiwasan nito ang mga tanong niya at doon pa lang nagkaroon na ng mga kakaibang hinala si Amara. Ayaw niya man paunlakan si Congressman Velasco, natagpuan niya pa rin ang sarili sa harap ng matayog na Villa Estrella. Bumaba si Amara mula sa kanyang motor. Isang staff ang sumalubong at inihatid siya sa loob. Sa dulo, nakaupo si Congressman Velasco. Nakangiti na para bang matagal na siya nitong kilala. Miss Salcedo, anito habang tumatayo. Salamat at pinaunlakan mo ang imbitasyong mag-dinner tayo. Hindi ko inaasahan na makikita ulit kita. Seryoso lang ang mukha ni Amara. Hindi ako nandito para pabanghin ang pangalan mo. Katulad ng kung paano mo ginamit ang pangalan ko para bumangwang sa'yo. Nandito ako dahil parang marami kang alam sa personal kong buhay. Natawa naman si Congressman Velasco. Hindi ka talaga nagpapatalo. Maupo ka muna. May mga pinahanda akong pagkain. Sayang naman kung hindi mo man lang titikman. Inihain ng tahimik ang hapunan. Nagsalita si Velasco tungkol sa kabataan nito sa lungsod, kung paano nito hinahangaan ang mga kilos protesta sa mga komunidad, kung gaano ito humahanga sa mga pinaglalaban nila ng boyfriend niya. Gayunpaman, wala siyang pakialam kaya hindi siya sumagot. Pagkatapos, nag-iba ang tono ng congressman. Sabihin mo nga, Amara, saan kayo pinanganak? At ang nanay mo,
Si Lourdes. Ang maganda kong si Lourdes. Lumaki ka sa tabi ng dagat, hindi ba? Mangingisda ang kinikilala mong tatay. Kinikilala? Siya lang ang tatay ko. Mariing sabi ni Amara. At anong Lourdes mo? Hindi mo pag-aari ang nanay ko. Anong meron sa inyo? Ngumiti si Velasco at pinagdikit ang mga palad. Nakakatuwa lang talaga. Ang liit ng mundo. Sinamaan niya ito ng tingin. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Ayokong tumagal dito para makinig sa mga walang kwentang sinasabi mo. Tumagal ang titig ng congressman sa kanya. Mata ng nanay mo nakuha mo. Pero yung yung cheekbones, galing sa akin yan. Hindi alam ni Amara kung anong isasagot. Kumunot ang kanyang noo. Hindi niya matanggap na mukhang ang nasa harap niyang politiko na pinakaayaw niya pa ang kanyang tunay na ama. Sa sobrang inis ni Amara, basta na lang siyang nag-walk out. Pag-uwi sa bahay, amoy pritong tilapia at bagong saing ang kusina. Nakaupo ang nanay niya sa harap ng mesa at nagtataka sa kanya. Ano po bang hindi mo sinasabi sa akin, ay? Diretso niyang tanong dahil silang dalawa lang naman ang nandoon. Nagpunta ko kay Congressman Velasco. Sinasabi niyang hindi si tatay ang tunay kong ama. Parang pinaparating niyang siya ang ama ko at may relasyon kayo noon. Humarap sa kanyang ina. Bakit ka pumunta ron? Huwag mo siyang pagkatiwalaan. Huwag kang lalapit sa kanya ulit. Pero bakit? Hindi tumingin si Lourdes nang mas lumapit pa si Amara. Maupo ka. Nag-alinglangan si Amara pero umupo na rin lang siya. Tumayo ang kanyang ina at pumunta sa bodega nila. Doon, may kinuha itong libro. Nasa librong yon ang isang larawan. Ipinatong ni Lourdes ang letrato sa mesa. Nasa kupas na larawan si Lourdes noong mas bata pa. Katabi nito ang isang matangkad na lalaki na may pamilyar na panga at perpektong ngiti. Walang iba kundi si Congressman Joselito Velasco. Parang lumubog ang puso ni Amara. Ano po ito? Matagal ko na sanang sinabi sa'yo. Mahinang sabi ni Lourdes. Pero natakot ako at nahiya. Isa pa, gusto rin naman ni Abner na siya ang kilalanin mong tatay. Hindi ka naman kinilala ni Joselito. Tinitigan ni Amara ang litrato. Hindi. Nagsimulang magkwento ang kanyang ina. Hindi pa siya congressman yan. Wala pa siyang interes sa politika. Mga magulang niya pa lang. Isa lang siyang batang abogadong tumutulong sa mga papeles sa lupa. 20 pa lang ako nung magtrabaho ako sa eatery malapit sa firm kung saan siya nagtatrabaho. Doon kami nagkakilala. Sabi niya, mahal niya ako. Hindi ko alam na buntis ako hanggang sa umalis na siya. Hindi na siya bumalik. Nabalitaan ko na lang na tumatakbo siya noon bilang mayor at may asawa na pala siya. May anak na pala. Hindi na sumagot sa mga sulat. Niloko niya ako. Alam niya, Amara. Alam niya na nabubuhay ka. Pero hindi ka niya pinanagutan dahil kahihiyan yon sa pamilya nila. Mariing pumikit si Amara. Hindi matanggap ang kanyang mga naririnig. Bakit ngayon mo lang po sinabi? Nanginig ang boses ni Lourdes. Pakiramdam ko, hindi mo naman kailangang malaman. Tanggap ka ni Abner ng buong buo. Sa kanya ka lumaki. Alam ko rin na hindi ka naman kikilalanin ni Joselito na anak niya. Kaya nga ngayong lumalapit siya sa'yo, hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi niya namalayang umiiyak na siya. Lumabas na muna siya dahil labis ang bigat ng katotohanan na kanyang natuklasan. Maya-maya'y nakita siya ni Tommy kaya sinundan siya nito. Amara, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Kanina sa office, wala ka. Maaga ka raw umalis. Susunduin sana kita kaya dumiretso na lang ako dito sa bahay ninyo. Saan ka nagpunta kanina? Tanong ni Tommy sa kanya at hinawakan ng kanyang braso. Nanginginig ang mga labi ni Amara. Pumunta ako kay Congressman Velasco. Ayoko sana, pero may sinabi siya tungkol sa pagkatao ko. Siyang tatay ko. Siyang tunay kong ama. Tommy, hindi ko matanggap. Ayoko sa kanya. Alam kong baluktot niyang sistema. Hindi ko nga gusto nga sa posisyon yun eh.
Malakas ang loob dahil dating naging vice president ang ama. Kumunot ang noo ni Tommy. Sandali. Totoo ba? Sigurado ka? Marahan siyang tumango. Sinabi ni nanay, pinakita niya yung larawan nila ng Velasco na yon. Magkasama sila noon. Alam niyang buhay ako. Iniwan niya si nanay. Iniwan niya ako. Anak niya ako sa labas. At ngayon ginagamit niya ako para magmukhang mabuti sa mga mata ng mga tao. Ayoko sa walang hiyang yun. Bakit magkadugo pa kami ng kurakot na yon? Mahigpit siyang niyakap ng binata. Amara, anak ka ng nanay mo. Anak ka ng tatay mo. Silang nagpalaki sa'yo. At ikaw ay ikaw. Walang karapatan sa'yo si Velasco. Hindi siya ang kinamulatan mong ama. Kaya huwag mo na lang siyang intindihin. Wala akong pakialam kung sino ang ama mo sa dugo. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Yung Amara na mahal ko at humahalinghing kapag tumatawa. Yung Amara na lumalaban para sa mga hindi kayang lumaban. At doon siya mas lalong umiyak. Masakit malaman na hindi siya tunay na anak ng kanyang kinikilalang ama. Masakit din para sa kanya na anak siya sa labas ng isang politiko na may bulok na sistema. Gayunpaman, kahit na mabigat ang katotohanan na pinapasan niya, alam niyang isang bagay ang sigurado. Hindi si Velasco ang magsusulat ng kwento niya. Hindi siya magiging tau-tauhan ng kanyang tunay na ama. Pwede ka namang humingi ng maayos na appointment, sabi ni Congressman Velasco nang makapasok si Amara sa office nito. Hindi yung rumaragasa ka dito na parang aktivista. Bakit? Ano bang tawag niyo sa amin na naglalahad ng katotohanan? Isang hakbang ang ginawa ni Amara. Hindi ako narito para humingi ng pabor o magmakaawa sa'yo na kilalanin mo akong anak. Nandito ako para sa katotohanan. Ngumisi naman si Congressman Velasco. Kaya't sinabi na sa'yo ni Lourdes, alam mo na, naniniwala ka na? Kumuyom ang kamao ni Amara. Alam mo na anak mo ako. Saka mo lang ako pinagtuunan ng pansin nang alam mo magagamit mo ako. Bakit, Congressman? Mahina na bang laban mo? Mahina na bang protection mo na kailangan mo pang kumapit sa katulad ko? Ginagamit mo ako at ngayong alam mong anak mo ako, akala mo free pass na yon para mapabango kang pangalan mo? Bakit? Mali ba? Ako ang ama mo, kaya sa akin ka magmamana. Nakita kong potensyal mo kahit ibang nagpalaki sa'yo. Tumayo si Congressman Velasco at naglakad papunta sa kanya. Yung sigasig mo, yung mukha ng masa. Alam mo, hangarin ko ang maging pangulo ng bansang ito. Gusto ko na pamilya natin ang mamamayagpag at isasama kita ron. Hinding-hindi ako sasali sa kalokohan mo. Mariing sabi ni Amara. Hindi naman ikaw ang tatay ko. Tumawa si Congressman Velasco na parang nanunuya sa kanya. Darating ang araw na maiintindihan mong hindi laging itim at puti ang mundo. Kaya pumunta ka sa gitna para hindi pa rin maging masama ang tingin ng mga tao. Kailangan mo ko. Ayaw mo bang manahin ang meron ako? Ayaw mo ba sa trono ko? Alam mo, hindi ako mangmang anak. Alam kong tinutulig sa mo ako. Alam kong isa ako sa mga politiko na gusto mong hanapan ng butas. Mapait na tumawa si Amara. Akala mo ba gusto ko ang trono mo? Ang kapal ng mukha mong tawaging trono ang posisyon mo, gayong niluklok ka dyan ng mga taong niloloko mo. Wala akong kahit na anong kailangan mula sa'yo. May saysay na ako, kahit walang apelyido mo, Congressman. Tumalikod siya at lumabas. Malakas ang pagkalampag niya sa pinto. Wala na siyang pakialam kung kumalat pa ang chismis na yon. Alam naman ng lahat na tutol siya sa mga katulad ni Congressman Velasco. Wala siyang pakialam kahit kadugo niya ito. Marami silang hawak laban kay Velasco at sa mga galamay nito. Kahit anong mangyari, ilalabas niya yon sa tamang panahon. Gayunpaman, hindi alam ni Amara na ang pagkalaban niya sa kanyang sariling ama ang magiging simula ng magulo nilang buhay. Ang ganda mo, mahal. Puri sa kanya ni Tommy habang nagbibihi siya. Nasa apartment sila ng araw na yon. Simula nang magkaroon ng trabaho, naging mag-live-in partner na sila. Ginawa nila yon para makatipid sa kanilang tinutuluyan. Minsan na lang nangingisda ang kanyang ama at nagpagawa na rin naman siya ng bahay sa isla. Nagpapaaral na lang siya ng dalawa niyang kapatid. Kapag nakatapos ang mga ito, doon pa lang nila binabalak na magpakasal ni Tommy.
Ikiniling ni Amara ang ulo habang nagsusuklay. Lagi naman ako maganda. Huwag mo nga akong titigan. Mas lalo ka lang mababaliw sa akin. Nagkatawanan silang dalawa. Magaan ang hangin, puno ng pag-asa. Lumabas na sila ng apartment at sumakay ng motor nila. Pero bago pa sila makalayo, may isang van ang biglang sumalubong at humarang sa kanila. Anong nangyayari? Tanong ni Amara. Nanlaki ang mga mata ni Tommy at agad siyang hinarangan. Amara! Takbo! 3 lalaking nakaitim ang bumaba. Lumaban si Tommy, sumisipa, sumisigaw. Pero nahablot si Amara ng pangalawang lalaki at binuksan ang pinto. Tumama ang isang tubong bakal sa balikat ni Tommy, may humampas din sa kanya. Bitiwan mo ako! Sigaw ni Amara. Tommy! Tommy! Ano kailangan nyo? Sino kayo? Isang karayom ang tumusok sa leeg niya. Parang naging buhangin ang mga braso at binti niya. Nawala sa ulirat ang boses ni Tommy. Ang huling nakita niya ay ang sariling cellphone na nahulog at pagkatapos kadiliman na ang tuluyang bumalot kay Amara. Nagising siya sa amoy ng kalawang at parang amag. May isang ilaw na parang kumukuti-kutitap sa harap niya. Ramdam din niyang sahig sa pisngi niya. Dahan-dahan siyang bumangon, nakatali ang mga kamay ni Amara at nanunuyo ang mga labi. Sa tapat niya, nakahandusay si Tommy. Punit ang damit at puno ng pasa at sugat ang mukha. Tommy! Garalgal niyang bulong. Tommy! Umungol si Tommy, dumilat ang mga mata nito at barahang gumalaw. Nasaan tayo? Nasa loob sila ng bodega o parang lumang barkong pinabayaan. Masyadong madilim para malaman ni Amara. Bumukas ang mabigat na pintuan na may nakabibinging langit-ngit. 2 lalaki ang pumasok. Sa likuran ng mga ito, may isa pang dumating. Matangkad, nakaputing polo, malinis, at kung tumayo ay parang hari. Walang iba kundi si Congressman Velasco. Tiningnan sila ng mga ito na parang mga palaboy na hayop sa lansangan. Dapat nanahimik na lang kayo. Nanuyo ang lalamunan ni Amara. Ganito ka ba tumugon sa mga bata? Duwag ka talaga. Ganito ang gagawin mo sa akin para lang mapatahimik ako? Anong tingin mo sa akin? Manikang susunod sa'yo? Lumuhod si Congressman Velasco sa tabi niya na para bang nag-aalalang ama. Magdadasal kang naging manika ka na lang pagkatapos nito. Kaya para hindi mangyari yun, akin ang hawak niyong ebidensya laban sa akin. Saan niyo itinago? Dinuruan niya ang mukha nito kaya malakas siya nitong sinampal. Tumayo ito at tumango sa mga bantay. Patahimikin muna sila. Kapag giniginaw, gutom at duguan na, magsasalita rin ang mga yan. Walang awa, nasabi ni Congressman Velasco. Saktan yung lalaking yan. Puruhan nyo para mapakanta. Sinugod si Tommy ng mga tauhan ng walang kalaban-laban. Wala siyang magawa kundi sumigaw. Umiyak habang galit na galit. Tama na! Sigaw ni Amara habang nagpupumiglas. Maawa kayo! Tumigil naman ang mga ito. Maya-maya'y hinayaan na sila roon. Nagmamadali siyang lumapit kay Tommy na nanghihina na sa sobrang daming tama. Tommy, sorry. Bulalas ni Amara. Umiling si Tommy at nakuha pa siyang ngitian. Kaya ko pa. Kahit anong mangyari, wag mong ibibigay mga hawak natin. Mas lalo siyang naiyak. Pareho sila ni Tommy na may prinsipyo. Pareho sila na yun ang mithiin na kahit buhay pa ang kapalit, handa silang isugal. Pero siya pa rin si Amara, isang babaeng mahal na mahal si Tommy. Hindi niya gusto na may mangyaring masama rito. Hindi na nila alam kung gaano na sila katagal na nakatali at bilanggo roon. Sugatan ang kanyang mga pulso, namamagang lalamunan sa kasisigaw. Maya-maya'y bumukas ang pinto. Ngayon, walang bantay na pumasok. Nakita niya na naman si Congressman Velasco. Anak, sabi nito na may lambing at halatang nanunuya. Mukha kang pagod. Hindi sumagot si Amara. Masama niya lang itong tiningnan. Hindi siya magpapasindak sa walang hiya niyang ama. Mas matibay ka kaysa sa inaakala ko. Akala ko, duwag ka dahil sina Lourdes at Abner lang naman ang mga walang kwentang nagpalaki sa'yo. Patuloy ni Velasco. Tapat, marunong, pero ang katapatan na yan, yan ang papatay sa lalaki mo. Hindi makahinga ng maayos si Amara.
Itinaas ni Velasco ang kamay. May pumasok ng mga lalaki at hinila si Tommy. Halos hindi na ito makatayo. "Bitiwan niyo siya!" Malakas na sigaw ni Amara. "Ano ba? Huwag niyong hawakan si Tommy!" Namamaga ang isang mata. Basang-basa ng pulang likido ang damit ng lalaking pinakamamahal niya. Nanginginig ang mga hakbang nito, pero alam niyang buhay pa si Tommy. "Pakakawalan naman namin siya, anak." Malamig na tugon ni Velasco. "Maliban na lang kung handa ka nang itigil ang kahibangan mo." Umiling si Amara. "Pwede mo akong pahirapan. Mas gugustuhin ko pang maghirap kaysa suportahan ng katulad mo." Napabuntong hininga si Velasco. "Kung gayon, pinili mo na. Ibig sabihin, gusto mo ring mawalang lalaki mo." Maya-maya'y umalis na rin si Congressman Velasco. "Hindi!" Sigaw ni Amara at pumiglas sa mga tali. "Hindi! Please!" Lumapit ang dalawang tauhan para saktan si Tommy. Pero tila nagkaroon ng lakas ang binata. Nakalas na rin palang tali nito. Sumugod si Tommy gamit ang huling lakas para itulak ang isang tauhan sa pader. Sumugod ang isa pa na naglabas na ng baril. Umiwas si Tommy at hinampas sa likod nitong upuan. Nakuha ni Amara ang baril. Hindi siya marunong magpaputok pero sinubukan niya pa rin. Napasigaw siya nang matamaan niya ang mga tauhan sa mga binti. Mabilis silang tumakbo palabas. Hinahabol na sila ng iba pang tauhan ni Congressman. Nakita nila si Marco Velasco, ang panganay na anak ni Congressman Velasco. Halatang nagulat ito nang makita sila. Pero wala itong ginawa at hinayaan silang tumakas. Kaya tumakbo pa sila. Pilit niyang inalalayan si Tommy. Pero sabay silang bumagsak dahil sa isang putok. Sa lakas ng impact, akala ni Amara siya ang tinamaan. "Tommy!" Nanginginig ang boses na sabi niya at sinalong kanyang boyfriend. "Hindi. Wag. Wag. Tatakas na tayo." Hinabol nito ang hininga. "Pasensya na. Please, tumakbo ka na, Amara." "Tumigil ka." Hikbi ni Amara. "Hindi kita kayang iwan dito." Nilapat nito nanginginig ng kamay sa pisngi ni Amara. "Huwag mo siyang hayaang manalo. Mahal na mahal kita." At pagkatapos, wala na. Bumagsak ang kamay nito. Ni hindi niya na magawang alamin kung tumigil na ba ito sa paghinga. Malakas siyang sumigaw. Lumapit ang mga tauhan sa kanya. Pilit siyang inilalayo kay Tommy. Galit na galit si Amara na gusto niya nalang saktan lahat. Hindi siya kumalma, kaya may tinurok na lang sa kanya bigla. At katulad ng unang beses, unti-unti siyang nilamon ng kadiliman. Nagising si Amara sa isang silid. Malinis ng kama, may benda na rin ang mga sugat niya. Isang rest house iyon, pero bilang guan na nakadamit karangyaan. Mabilis siyang nataranta. Nang maalala niyang nangyari kay Tommy, bigla na namang bumuhos ang luha ni Amara. Maya-maya'y tahimik nang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco Velasco, ang kapatid ni Amara sa ama. "Anong ginagawa mo rito? Saan niyo dinilang bangkay ni Tommy?" Malakas niyang tanong. Tumaas ang mga kilay ni Marco at kalmado pa rin sa kabila ng pagsigaw niya. "Hindi ko alam. Pero galit ka, hindi ba? Gusto mong gumanti kay Papa. Ikaw at ako, maaari tayong maging magkakampi sa pagpapabagsak sa kanya." Mabilis ang tibok ng puso ni Amara, pero pinanatili niyang matatag ang kanyang tinig. "Pinatay niyang boyfriend ko. Paano ka magtitiwala sa'yo?" Umiling si Marco. "Si Papang may gawa nun sa'yo. Itinakas kita kaya nandito ka ngayon. Ang alam niya, wala ka na. Nang gabing yon, gusto ka na rin niyang ipaligpit. Wala siyang pakialam kung anak ka niya. Kaya nandun din ako, kasama ang mga tauhan ni Papa pero tapat sa akin. Sa tulong nila, naitakas kita at nakagawa ko ng kwento. Pasensya na. Nahuli ako ng dating. Nailigtas pa sana natin si Tommy." Marami siyang pagdududa. Hindi niya kilala si Marco. Paano kung masayang lang ang kamatayan ni Tommy? Paano kung patuloy siyang lumaban pero lahat ay mawala sa kanya? Paano kung siya mismo ay hindi na makabangon? Pero naalala niya ulit si Tommy. Ang mukha nito, ang mga ngiti. Kung paanong naniwala ito sa kanya kahit noong hindi niya na kayang paniwalaan ang sarili. Hindi nito nais na manalo ang taong may gawa nun sa kanila.
Paano ko magtitiwala sa'yo? Pareho ka lang ng walang hiyang yon. Umigting ang panga ni Amara at nanganganib lang pumatak ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Paanong hindi mo nakita ang kasamaan niya? Anak ka niya. Nakasama mo. Dapat, alam mo ng mga ginawa niya. Dapat. Bulag ako. Putol ni Marco sa mariin na tinig. Bulag ako sa lahat. Gusto ko lang panatilihin ang posisyon ko. Maging mabuting anak sa kanya. Pero ngayon nakikita ko na. Gising na ako. Nakikita ko ng lahat. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Ramdam ni Amara ang malakas na pintig ng puso niya. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang taong gustong tumulong sa kanya. Bakit mo sinasabi to sa akin? Mahina niyang tanong. Lumambot ang mga mata ni Marco. Dahil sawang-sawa na akong magpanggap. Sawang-sawa na akong maging tau-tauhan ni Papa. Parang sampal ang dating ng mga salita. Hinanap ni Amara sa mukha nito ang anumang bakas ng panlilinlang, ngunit wala siyang nakita. Alam mong ginawa niya sa akin, ani Amara habang nanginginig ang boses. Alam mong pinagdaanan ko lahat dahil sa kanya at iniisip mong sapat na tong sinasabi mo lang to at ayos ng lahat? Hindi natinag si Marco. Hindi man lang umiwas ng tingin. Hindi magiging maayos. Pero may napagtanto ako, Amara. Nabuhay ako sa anino ng ama ko. Tinanggap ang lahat ng ibinigay niya. 6 years old ako nang mawala si Mama. Kaya kay Papa ako lumaki. At ganito ang pinamulat niya sa akin. Pero ngayon alam ko na ang mga kasalanan niya. At hindi ko na kayong palampasin pa lalo na dahil sa'yo. Ikaw nga na anak niya, nagawa niya. Paano pa kaya sa akin? Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Amara. Hindi ito ang Marco na naaalala niya. Hindi ang Marco na minsang tumayo sa tabi ng ama nito tuwing may kampanya. Ibang tao na ang nasa harap niya. Isang taong nakita na ang katotohanan. Gusto mong pagkatiwalaan kita? Tanong ni Amara. Gusto kong tulungan ka. Mahinang sagot ni Marco. Hindi ako magiging katulad niya. Hindi ako magiging isa pa sa mga taong susunod sa yapak niya. Kung gayon, tulungan mo ako. Mahinang sabi ni Amara. Sa wakas ay nakapagdesisyon na sa inaalok ni Marco. Tulungan mo akong pabagsakin si Congressman Velasco. Binitiwan ni Amara ang hininga na hindi niya alam na pinipigil niya pala. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, pinayagan niya ang sarili na muling maniwala. At doon na sila magsisimula ng totoong laban na sila na ang mananalo sa pagkakataong iyon. Nakatayo si Amara sa isang madilim na silid. Tuwid ang likod at matatag ang tindig. Ang bigat ng lahat ng nangyari, mabigat din na nakapatong sa kanyang mga balikat. Wala na ang nilamon ng dalamhati at takot. Mas mapanganib na bumalik si Amara. Isang taong nakakita na sa sukdulang kalupitan at determinadong ilantad yon sa liwanag. Sa tapat niya, inaayos ni Marco ang tambak ng mga papel. Sa tabi naman ni Amara, abalang-abala ang grupo ng mga aktivista mula sa lihim na network ng kanilang mga nakontak. Tahimik nilang binubuo ang mga ebidensyang ilang linggo nilang pinaghirapan at mga ebidensyang hawak nila ni Tommy. Ito na yon, bulong ni Marco habang inaangat ang isang folder. Lahat ng kailangan natin para pabagsakin si Papa. Hindi agad sumagot si Amara. Katiwalian, panlilinlang, panunuhol, pandaraya sa eleksyon at paglabag sa human rights. Lahat ay nagawa na ni Congressman Velasco. Mahaba ang history nito sa mga illegal na kasunduan na itinago sa anyo ng mga proyekto kuno para sa bayan at reformang pampulitika. Hindi ko siya papayagang makaligtas dito. Wika ni Amara, may hinahon ngunit matatag ang boses. Lumambot ang tingin ni Marco habang nakatingin sa kanya. Alam ko, magkasama tayo rito. At sana pagkatapos ng lahat ng to, kahit na anak din ako ng taong kinamumuhian mo, kaya mo pa rin akong ituring na kuya. Maaga akong naulila kay Mama. Wala akong kapatid. Kaya magiging masaya ako kung matatanggap mo ako bilang kuya mo. Bahagyang napangiti si Amara. Panganay siya sa pamilya nila, kaya kahit paano ay gusto niya ring magkaroon ng kuya. Nang niyakap siya ni Marco,
Doon niya napagtanto na handa rin siya nitong protektahan kahit anong mangyari. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagkawala ni Tommy, nakahanap si Amara ng lakas mula sa mga taong nasa paligid niya. Kay Marco, sa pamilya niyang nasa isla na malamang nagdurusa na dahil sa kanyang pagkawala, at sa mga aktivistang handang isugal ang lahat para tumindig kasama siya. Kailangan natin kumilos agad, sabat ng isa sa mga aktivista. Isang dalaga na ang pangalan ay Dina. Hindi tayo pwedeng maghintay. Napakalakas ni Congressman Velasco ngayon, lalo na siyang nanalo ngayon bilang senador. Sisikapin niyang burahin lahat ng ebidensya oras na malaman niyang nadiskubre natin siya. Tumango si Marco at sa isang sulyap, humarap sila sa grupo. Nakaset ng plano. Isa-isang ilalabas ang ebidensya sa mga piling mamamahayag, ipapadala ang mga video sa mga TV station at ikakalat ang mga salaysay sa publiko sa paraang imposibleng maikuble o baliwalain. Habang pinapakinggan ni Amara ang detalye ng gagawin nila, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Yun na ang huling laban. Ang sandaling muling babangon siya mula sa abo ng lahat ng nawala sa kanya. Sa mga laban ng ibang tao na binauna lang sa hukay ni Velasco. Lumapit siya sa malaking whiteboard. Sinuyod ng mata ni Amara ang mga pangalan at mukha ng mga kasabwat ni Velasco. Naroon na rin ang mga kaalyado nito, mga taong binayaran, tumulong at nakinabang sa ginawa nitong kabulastugan sa loob at labas ng gobyerno. Gusto kong sabay-sabay silang tamaan. Matalim ang boses ni Amara. Hindi lang si Velasco ang ilalantad natin. Lahat ng tumulong sa kanya, isasama natin. Tiningnan siya ni Marco. Sigurado ka ba, Amara? Hindi lang si Velasco ang tinutumbok natin ngayon. Buong sistemang itinayo niyang babanggain natin. Hindi ako natatakot. Sagot ni Amara at humalukip-kip. Kinuha nila si Tommy sa akin. Sinubukan nila akong itago, patahimikin. Pero hindi nila ako kayang itumba. Humarap siya kay Marco. Matalim at hindi nag-aalangan ng tingin. Ginagawa ko to para kay Tommy. Para sa mga taong nagdusa dahil sa mga kasinungalingan niya. Para sa lahat ng pangakong sinira niya. Hindi ako titigil hanggat hindi siya nagbabayad sa lahat ng mga kasalanan. Naging abala na sila sa mga sumunod na araw. Habang isa-isang nilalabas sa media ang ebidensya, lalo ring lumalakas ang galit ng publiko. Mga video ni Velasco sa mga katiwaliang pagpupulong, mga dokumentong nag-uugnay sa mga account nito, mga salaysay ng mga saksi, paisa-isa, lahat ay lumalabas na para pabagsakin ito. Nagsimulang mabasag ang kaharian ng kasinungalingan ni Velasco. Unti-unti nang gumuho ang matagal nitong inaalagaan na imahe. At sa lahat ng yon, nanatili ang kuya niyang si Marco. Palagi nitong tinatanong kung okay lang siya. Sa kabila ng lahat, sa gitna ng kadiliman, may liwanag pa rin sa kanilang laban. Ilang araw ang lumipas, lumalakas na ang protesta sa mga lansangan. Tahimik na nakaupo si Amara sa kanyang silid habang nakatanaw sa bintana. Sumisingaw sa hangin ang alingaw-ngaw ng mga sigaw, tinig ng bayan na unti-unting nagigising. Tumatayo laban sa lalaking matagal nang nagiging peke. Kailangang tiyakin nating hindi ito malilimutan. Saad ni Amara. Tumango si Marco habang seryosong mukha. Hindi na tayo atras. Hanggang dulo tayo. Pagkatapos ng lahat, sa wakas, nasa bilangguan na rin si Velasco. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga daliri habang ini-scroll ang mga larawan ni Velasco na inaaresto. Nagkaroon na ng bunga ang lahat ng kanilang ipinaglalaban. Sa labas, umaalingaw-ngaw ang malalakas at mapangahas na sigaw ng mga reliyista. Humihingi ng hustisya, halos nilalamon ang ingay ng mga mamamahayag. Ang lalaking sumira sa napakaraming buhay ang gumamit ng kapangyarihan upang manipulahin at kontrolin ang lahat. Sa wakas, magbabayad na sa mga kasalanan. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, bulong ni Amara. Lumapit si Marco at umupo sa tabi niya. Karapatan mong maramdaman ang kahit anong mararamdaman mo. Mabigat talaga to. Tumango si Amara habang hindi inaalis ang tingin sa screen.
Dapat masaya ako. Magbabayad na siya. Para kay Tommy. Para sa lahat ng buhay na winasak niya. Pero ang iniisip ko lang ay yung mga hindi na umabot para makita ang araw na to. Gaya ni Tommy. Wala nang sinabi si Marco. Niyakap lang siya ng kanyang kuya. Sana nandito siya. Umiiyak na sabi ni Amara. Sana nakita niya to. Tama siya. Lagi niyang pinaniniwalaan na kaya naming baguhin ang lahat. At ngayon, wala na siya. Hinagod ng kuya niya ang kanyang likod. Nakikita niya, Amara. Lahat ng to, ginagawa mo to para sa kanya. Para sa lahat ng hindi na makapagsasalita. Binigyan mo sila ng boses. Tumimaw sa puso ni Amara ang bigat ng kanyang sinabi. Napabagsak na nila si Velasco. Tumugo na ang mundo. Ngunit ang puwang na iniwan ni Tommy ay sugat na hindi agad maghihilom. Pagkatapos makamit ang hustisya, bumalik na muna si Amara sa kanyang pamilya sa isla. Pumasok sa ilong ni Amara ang pamilyar na amoy ng alat ng dagat habang bumababa siya ng ferry boat. Saglit siyang natigilan. Ninanam namang lahat. Ang dampi ng hanging dagat sa kanyang balat, ang araw na unti-unting lumulubog at nagbibigay ng gintong liwanag, at ang mga alaala nila ni Tommy na doon nagsimula. Naiiyak na naman ako. Garal-galang boses na sabi ni Amara sa sarili. Nakakainis ka naman kasi, Tommy. Bakit mo ako iniwan ng ganito? Maya-maya'y nakarating na siya sa bahay. Nang makita siya ng kanyang pamilya, hindi makapaniwala ang mga ito. Gulat na gulat at parang nakakita ng multo. Pero ilang sandali pa'y bumuhos na rin naman ang mga luha. Yumakap si Lourdes ng mahigpit. Yakap na tila ayaw ng pakawalan ng anak. Akala ko, hindi na kita muling makikita. Yumakap din si Amara. Idinikit ang kanyang mukha sa leeg ng ina. Pasensya na po, nanay. Patawad po. Bahagyang lumayo si Lourdes upang haplusin ang mukha ni Amara. Sobra-sobra na ang ginawa mo, anak. Binago mo ang lahat. Umiling si Amara. Dama pa rin ang bigat ng nangyari. Hindi ko maramdaman na may nabago ako. May mga nawala sa akin, ay. Hindi ko pa nailigtas si Tommy. Huminga ng malalim si Amara at sinulya pa ng bahay. Sa wakas, nakauwi na siya sa kanilang tahanan. Mula sa likod ni Lourdes, may dalawang munting katawan na mabilis na tumakbo papalapit sa kanya. Ate Amara! Ate Amara! Sigaw ng kanyang mga kapatid na sina Rhea at Nico. Natawa si Amara habang umiiyak. Gumaan ang kanyang puso sa pakiramdam na yon. Hindi niya alam kung kailan siya tuluyang maghihilo. Pero batid niyang kakayanin niya basta kasama ang mga ito. Nak, kain na tayo! Tawag ni Lourdes mula sa loob. Tumayo si Amara at ipinagpag ang kamay. Parating na, Nay! Ngunit bago pa siya makapasok, may kumatok na sa may gilid ng gate. Natigilan si Amara, bumukas ang gate at ang kanyang amang sumilip. Hindi niya napigilan ang pagsinghap nang makita niya ang kuya niyang si Marco. Surprise! Wika ng kuya ni Amara nang makita siya. Kuya! Napakurap si Amara. Anong ginagawa mo rito? Bumisita ako sa nakababata kong kapatid. Sagot nito, sabay ngiting alanganin. At para bakasyon na rin, nagbook ako ng kwarto sa hotel dyan sa malapit. Napakunot ang noo ni Amara. Bakit hindi ka nalang dito tumuloy? Nagliwanag ang ngiti ni Marco, pero agad ding nanlumo. Nakakahiya sa pamilya mo. Velasco pa rin ako. Alam kong may bigat ang pangalang yon. Bago pa makasagot si Amara, nagsalita ng kanyang tatay. Ikaw pala si Marco. Yung tumulong sa anak naming si Amara. Kapatid ka niya? Tumango naman agad si Marco at agad na binati ang kanyang tatay. Pati na rin ang pamilya niyang lumabas na. Opo, magandang araw po sa inyo. Wala nang po, tatay na lang. Sabi ng kanyang ama sabay ngiti. Hindi ka na mag-hotel. May lugar kami rito. Dito ka na. Kapatid ka naman itong panganay namin, kaya hindi ka na namin ituturing na iba. Nag-alinlangan si Marco.
Ayoko pong makaabala. Lumapit ang tatay ni Amara at inakbayan sa balikat si Marco. Pamilya ka na. Sino mang tumayo sa tabi ng anak ko kapag tinalikuran siya ng mundo, pamilya yon. At kung ilang araw ka man dito, matututo ka rin mangisda kasama namin. Sasama ka ba sa laot mamayang gabi? Bukas ng madaling araw ang uwi. Napasinghap si Marco. Mangisda? Oo, lumangoy, magbato ng lambat. Magkakalyo rin, kagaya ko. Mukha ka pang hindi nakatikim ng sikat ng araw sa trabaho. Ang puti mo. Natatawang sabi ng tatay ni Amara at mukhang pahihirapan pa ang kanyang kuya. Aminado po ako at laking syudad po talaga ako. Sagot ni Marco at kinamot ang batok. Pero gusto ko pong matuto. Gusto ko rin pong ma-experience. Tumaas ang kilay ni Amara. Ikaw? Sigurado ka? Ngumiti si Marco bago tumango. Natawa na lang siya. Sasama na siya at baka kung ano pang gawin ng kanyang tatay kay Marco. Ang mga sumunod na araw ay tila mahika na hindi inaasahan ni Amara. Pinanood niyang magpumilit si Marco na magsagwan sa maliit na bangka. Naging malapit din ito sa kanyang mga kapatid at nakakaasaran pa. Tumulong si Marco sa kanyang ina sa paglilinis ng isda at napapangiwi na lamang. Madalas itong madulas sa sahig nila na palaging binubunot. Kaya natatawa na lang silang lahat. Masaya si Amara na naipaparanas niya yon sa kanyang kuya. Madalas ang tawa nito at mukhang malaya ang ngiti. At saglit, naisip ni Amara na marahil hindi talaga si Marco para sa mundong magulo. Marahil ang mundong yun lang ang humubog sa kanyang kapatid, pero hindi naman naging tahanan nito. Bakit hindi ka pa umaalis? Tanong ni Amara ng mahina. Masaya rito, Amara. Parang gusto ko na lang dito habang buhay. Saka nagugustuhan ko ng masungit yung kapitbahay. Sagot ni Marco habang umiinom ng kape na tinimpla ng kanyang tatay. Mahina siyang tumawa. Wala kang pag-asa kay Nina. Umuwi ka na lang. Nangako na yon na tatandang dalaga. Ngumiti si Marco at inilapag ang tasa. Hindi na muna. Pero ayaw kong umalis dahil sa inyo. Yung dati kong buhay, mukhang perpekto. Pero di ko kailanman naranasan kung anong pakiramdam ng pagiging masaya sa isang silid na puno ng mga taong nagmamahalang dahil nandyan ka. Tiningnan ni Amara ang kanyang kapatid. Kahit mayaman at may pera ka? Hindi naman lahat nabibili ng pera. Tumingin si Amara sa dalampasigan kung saan maririnig pa ang tawa ng pamilya niya. Gusto ka ng pamilya ko kasi mabait ka at nakikita nilang magaan kang kasama. Ang tatay ko sobrang bait niyan. Kahit hindi ako totoong anak, never niyang pinaramdam sa akin na iba ako sa mga kapatid ko, na hindi ako parte ng pamilya. Gusto ko rin sila. Sagot ni Marco. Akala ko habang buhay akong nasa labas dahil Velasco ako. Pero dito, hindi nila ako tinitingnan na parang pagkakamali ako. Wala kayong expectations sa isa't isa kundi mahalin. Ganitong pamilya lang ang pangarap ko, Amara. Pwede bang paampo na lang kahit 30 anyos na ako? Natawa naman si Amara. Siyempre naman, Kuya Marco. Pwedeng-pwede. Wala naman kaming pakialam kahit Velasco ka. Hindi ikaw ang totoong ama natin. Alam ko yon mula nang pinili mong tumulong sa akin kahit mas madali sanang lumingon na lang sa iba. Napalunok si Marco. Salamat. Marahil ang pamilya, hindi lang talaga dugo. Marahil nabubuo iyon sa mga pumipili na manatili, makinig at maghilom kasama nila. Muling naramdaman ni Amara ang kapayapaan na matagal nang wala. Gayunpaman, hindi pa rin niya talaga kayang pigilan na hindi malungkot dahil sa pagkawala ni Tommy. Oo nga pala, alam mo ba kung saan din nalang bangkay ng boyfriend ko? Mahina at puno ng sakit na tanong ni Amara. Sana naman nasa maayos siya. Tumaas ang mga kilay ni Marco. Bukas, umalis tayo. Dadalhin kita sa kanya. Huwag ka mag-alala. Nasa maayos naman siya kung nasaan man siya. Kinabukasan, lumakad na nga sila ni Marco. Tahimik ang biyahe, maliban sa ugong ng sasakyan. Nakatingin si Amara sa labas habang nakaupo sa passenger seat. Ipinangako ni Marco na dadalhin siya sa puntod ni Tommy ngayong araw. Ayos ka lang ba? Mahinahong tanong ni Marco. Tumango siya. Oo naman.
Hindi sumagot si Marco. Bahagyang humigpit ang hawak nito sa manibela. Nang lumiko sila mula sa highway papasok sa isang pribadong daan na may linya ng mga punong niyog, kumunot ang noo ni Amara. Hindi ito ang sementeryo. Alam ko, sagot ni Marco. Bumagal ang takbo habang lumilitaw ang isang modernong rest house. May kailangan akong ipakita muna sa'yo. Tiningnan ni Amara ng mariin ang kanyang kapatid. Kuya, ano to? Anong nangyayari? Huminto ito sa driveway at pinatay ang makina. Pero hindi muna bumaba agad si Amara. Amara, buhay si Tommy. Parang sampal ang dating ng mga salita. Napatitig si Amara sa kanyang kapatid at natulala. Anong sabi mo? Buhay siya. Ulit ni Marco. Ako ang nagligtas sa kanya ng gabing yon. Halos wala na siyang hininga. Ang bala, ilang pulgada lang ang layo sa puso niya. Nakoma siya ng ilang buwan. Marami na rin siyang tama sa katawan at ulo niya. Nanlaki ang mga mata ni Amara. At hindi mo man lang sinabi sa akin? Nagsinungaling ka? Pinaniwala mo kung patay na siya. Pinagluksa ko siya. Pinabayaan mo parang gumuho ang mundo ko. Pilit siyang pinapakalma ng kanyang kuya, pero sino ba namang kakalma sa kasinungalingang iyon? Kailangan kong gawin yon. Kung sinabi ko sa iyo nun, mauubos ka sa kanya, sa pagaling niya, sa sakit niya, sa koma ni Tommy. Hindi mo na kayang labanan si Papa. Ikaw lang ang makagigiba sa kanya, Amara. At kailangan ka namin. Pumatak ang mga luha niya. Wala kang karapatang gawin yon. Huminga ng malalim si Marco. Pero pinili ko tong gawin. At ngayon gising na siya. Milagro na nagising pa siya. Temporary nang hindi siya makakalakad. Pero may isa pang bagay na dapat kang malaman. Wala siyang naaalala. Ni pangalan niya hindi niya alam. Hindi niya mapigilan ng mapahikbi. Malalim ang kasalanan ni Amara sa dinanas ni Tommy. Si Velasco na tunay niyang ama ang may kagagawan sa lahat ng paghihirap nito. Nang kumalma si Amara, nagdesisyon na silang pumasok. May dumaan na nurse sa pasilyo at tahimik na tumango. Pagpasok nila sa isang kwarto, natigilan si Amara. Nasa may bintana si Tommy, naka-wheelchair, maputla, payat, pero alam niyang ang binata pa rin iyon. May peklat sa noo at may malayong tingin sa mga mata. Tommy? Bulong ni Amara. Dahan-dahang lumingon si Tommy nang marinig ang boses niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at walang pagkilala roon. Tanging pagkalito lang ang kanyang nakita. Lumuhod si Amara sa tabi nito habang nanginginig ang mga kamay. Tommy, akala ko patay ka na. Kung alam mo lang, parang araw-araw gusto kong mamatay para lang makasama ka. Yumakap siya sa binata. Isinubsob ang mukha sa dibdib nito. Nandito ka. Totoo kang nandito. Miss na kita. Nag-alinlangan si Tommy at marahang itinulak siya papalayo. Pasensya na. Hindi kita kilala. Parang pinira-piraso ang puso ni Amara. Tommy, ako to, si Amara. Magkaibigan tayo mula pa nung 5 taon tayo. Lagi kang may dalang mangga pagkagaling sa school dahil nangunguha ka sa puno ro ng walang paalam. Tinulungan mo ako mag-record ng mga talumpati ko. Tanda mo ba? Pareho tayo palagi ng mga pinaglalaban sa buhay. Napahawak sa ulo si Tommy at napangyuwi. Tama na. Pakiusap. Huwag kang magsalita. Malakas itong sumigaw, kaya nataranta si Amara. Natatakot na siya na baka sa pagkakataong yon, mawala na talaga si Tommy sa kanya. Bumagsak ang ulo ng binata at maya-maya'y nawala ng malay. Tommy! Sigaw niya habang natataranta. Hinawakan siya ni Marco sa balikat para pakalmahin. Sabi ng doktor, pwedeng mangyari to kapag na-stress siya, nag-trigger ng sakit ng ulo at pagkahimatay. Hindi mo siya pwedeng pilitin. Isinubsob niyang mukha sa mga palad. Tinignan niya ako na parang hindi niya ako naaalala. So, ngayon, oo. Malumanay na sagot ni Marco. Pero nandito siya. Humihinga. Lumalaban siya. Kaya alam kong sooner or later, babalik din ang mga alaala niya. Tumayo si Amara at pinunasan ang mga luha. Pinagmamasdan niya ang lalaking nurse ni Tommy na dalhin ito sa kama. Walang ibang mag-aalaga sa kanya. Mahina niyang sambit.
Wala na siyang pamilya. Ako na lang. Tumango si Marco. Ano man ang piliin mo, susuportahan kita. Tumingin muli si Amara kay Tommy. Aalagaan ko siya. Tutulungan ko siyang maalala. At kung hindi man, paiibigin ko ulit siya sa akin. Pagkatapos nun, nanatili si Amara sa rest house ni Marco. Tuwing umaga, binubuksan niya ang mga bintana para papasukin ang simoy ng dagat. Nagtitimpla ng matapang na kape at nauupo sa sulok ng silid ni Tommy. Umaasang makakakita ng kahit kaunting senyales ng pagkilala. Pero ngayon, pagkapasok pa lang niya sa silid, sinungitan na siya ni Tommy. Gusto kong umalis ka. Napatigil si Amara sa paghakbang. Sinabi mo rin yan kahapon. Ngayon, seryoso na ako. Sinundan siya nito ng tingin. Umirap siya habang inilalagay ang tuwalya ng maayos sa tabi ng kama. Wala kang magagawa. Ako ang kapatid na may-ari ng rest house na to. Ako rin ang girlfriend mo. Hindi kita girlfriend. Singit ni Tommy na mukhang nasa mood na naman magsungit. Tiningnan ni Amara ng diretso ang binata. Hindi na ako nandito para pilitin kang makaalala. Nandito ako kasi may kailangan mag-alaga sa'yo. May nurse ako. Katwiran pa ni Tommy. Day off. Napanguso naman ito. May therapist ako. Napakislot ang kilay ni Amara. Oo nga pala, si Miss Bianca. Yung magandang therapist na parang laging bagong gising sa shampoo commercial. Tumawa ang binata. Napansin mo rin pala. Binagsak ni Amara ang tuwalya sa laundry basket at mas malakas kaysa sa dapat. Paano ko hindi mapapansin? Kumikinang ang mga mata tuwing pumapasok siya. Parang leading lady sa teleserye. Ganyan ka na pala, Tommy? Nawalan ka lang ng alaala. Gusto mo na yung mga hourglass body? Nagkibit balikat si Tommy at bahagyang nakangiti. Napatingin ito sa kanya at sinipat pa ang kanyang katawan. Kaya nga, nagtataka ako sa sinasabi mong girlfriend kita. Hindi naman kita type, Amara. Napapikit siya sa Ines. Gusto niyang bulyawan si Tommy. Alam niya naman yon. Simula mga bata, magkasama na sila. Talagang sexy ang mga tipo nito. Talagang na-inlove lang sila ng grabe sa isa't isa. Pero kapag nakaalala na si Tommy, talagang kokotongan niya na ito. Biglang pumasok si Bianca. Hi Tommy, handa ka na ba sa therapy walk natin? Umatras si Amara at kinagat ang loob ng pisngi. Habang pinanood si Bianca na inalalayan si Tommy patayo. Mabagal ang mga hakbang nito. Nanginginig pa rin pero may progress. Ang galing mo, puri ni Bianca. Salamat, sagot ni Tommy. Napabulong si Amara at umirap ng todo. Galing daw. Hintayin mong maalala niya kung sinong laging minamasahin niya. Pagkalis ni Bianca, paikot-ikot si Amara sa sala, pabulong na nagre-reklamo. Hindi niya talaga mapigilan ng inis at pagsiselos. Kinagabihan, naka-day off ulit ang nurse. Katatapos lang kumain ni Tommy at sumilip si Amara sa silid nito. Time to freshen up, sabi ni Amara sa masigla at may pagkabosi na tono. Kumunot ang noon ni Tommy. Hintayin ko na lang si Nurse Joven bukas. Inilapag ni Amara ang tray. Hindi pwede. Amoy pawis ka na. Ako nang tutulong. Ayoko, baka makita mo kong hubad. Napigilan siya. Dahdang tumalikod sa binata na kunwari na shock. Seryoso ka ba? Sus, Tommy, ipinakita mo na yan. Gusto mo nga palagi kong hawakan. Ngayon ka pa mahihiya nasakyan ko na yan minsan. Napamulagat si Tommy. Ano ba yan? Napahagalpak ng tawa si Amara. Grabe, sana nakita mong mukha mo. Halika't gagawin ko sa'yo, baka sakaling maalala mo. Kinuha ni Tommy ang unan at ibinato sa kanya. Sira ka. Ngunit unti-unting lumambot ang kanyang ngiti. Umupo siya sa tabi ng kama at yumuko ng kaunti. Hindi ako nandito para pahirapan ka. Hindi ako nandito para pilitin kang alalahanin ng lahat. Nandito lang ako. Salamat at buhay ka. Sobrang saya ko na malamang nakikita pa kita't nahahawakan. Maayos siyang tumayo. Iiwan ko ang tubig na handa na, Tommy. Tawagin mo ako kung kailangan mo ng tulong. O si Bianca, kung ma-strip mo yung legs niyong buwisit ka. Napangiti si Tommy kahit papaano. Pag-iisipan ko. Ngumiti si Amara at itinapon ang malinis na tuwalya sa balikat nito.
Bahala ka. At habang lumalabas si Amara, sumakit ang dibdib niya, hindi dahil sa tawa, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa tahimik na pag-asa na unti-unting sumisibol sa puso niya. Hindi lang siya maghihintay na maalala siya ni Tommy. Tutulungan niya itong umibig sa kanya. Sa mga sumunod na araw, hindi na talaga makayanan ni Amara na magkalapit sina Tommy at Bianca. Kaya naman, kinausap niya na si Marco. "Paalisin mo na si Bianca, kuya," mariing sabi ni Amara. Ibinaba ni Marco ang tasa nito. Amara, "Palitan mo na ng therapist, Marco. Seryoso ako. Yung lalaki." Napabuntong hininga si Marco habang hinahaplos ang sentido. napag-usapan na natin to. Profesional si Bianca. Narito siya para tulungan si Tommy. Yun lang. Sobra siyang palakaibigan, singhal ni Amara. At si Tommy, lagi siyang nakangiti kapag nandyan siya. Para bang nakakalimutan niya na ako. Tumayo si Marco. May asawa si Bianca, Amara. Hindi siya nakikipaglandian. Sobra lang ang iniisip mo. Hinahawakan niyang braso ni Tommy ng madalas para sa isang may asawa. Nanginginig ang boses ni Amara. Samantalang ako, halos ayaw akong lapitan ni Tommy. Pero siya, pinakikinggan niya. Tumatawa pa. Wala siyang maalala pero bakit pati feelings niya sa akin na wala na lang na parang bula. Biglang may narinig silang yabag sa sahig. Narinig ko yun. Mahina pero malinaw na sabi ni Tommy mula sa pasilyo. Bahagya na itong nakakalakad at may saklay na rin. Ano kung may asawa siya? Ano naman? Napanganga si Amara. Anong sabi mo? Nagkibit balikat si Tommy. Okay lang kahit may asawa si Bianca. Mabait siya at gusto ko siyang kasama. Papayag ka bang maging kabit niya? Umigting ang boses ni Amara. Yun ba yun? Naguguluhang tumingin si Tommy. Bakit hindi? Wala naman akong utang na loob sa... May utang ka sa akin na explanation. Sigaw ni Amara, halos mapasigaw sa sakit. Ako ang girlfriend mo, Tommy. Parang lumindol sa katahimikan. Parang tumigil ang mundo. Lumapit si Amara habang nanginginig sa labis na emosyon. Magkaibigan tayo mula pagkabata. Na-inlove tayo nung high school. Naging tayo ng college. Hinalikan mo ako sa tabing dagat. Naalala mo ba? Sinabi mong mahal mo ako. Walang reaksyon sa mukha ni Tommy kundi ang blankong pagkagulat. Sorry. Mas masakit pa sa sampal ang salitang iyon. Namuo ang luha sa mga mata ni Amara. Tinawag mo akong tahanan mo. Ngayon, tinitingnan mo ako na parang estranghero lang ako. Humugot ng malalim na hininga si Tommy saka umiwas ng tingin. Bumagsak ang mga mata nito sa sahig. Humarap si Amara kay Marco. Masaya ka na ba? Pinapasok mo kung sinong babae para asikasuhin siya habang unti-unting nawawala ang lahat ng meron kami? Lumapit ang kapatid niya at marahang tumugon. Wala akong intensyong ganito. Hindi mo siya pwedeng piliting maalala ka, Amara. Hindi lang to tungkol sa'yo. Halos mamatay na siya. Kailangan niyang gumaling sa sarili niyang paraan. Mas lalong naiyak si Amara. At ako, namatay din ako, Kuya Marco. Nung akala ko wala na siya, gumuho ako. At ngayong nandito na siya, humihinga, nabubuhay, parang hindi na ako kilala. Tahimik lang si Tommy habang nakayuko pa rin. Hindi na kinaya ni Amara. Parang pinunit ang puso niya. Kailangan ko ng hangin. Bulong niya't lumabas muna sa bahay. Sa labas, banayad ang ihip ng hangin. Para bang pinapakalma si Amara. Lumakad siya ng nakayapak sa damuhan. Umupo siya sa ilalim ng punong akasya, yakap ang mga tuhod. Puno siya ng pag-asa nang dumating sa bahay na yon na baka magwagi ang pag-ibig sa pagkawala ng mga alaala. Na baka magising si Tommy sa presensya niya. Pero baka katang-isip niya lang yon. Baka hindi sapat ang pag-ibig para labanan ng trauma at panahon. Narinig niya ang mahinang yapak sa damo. Umupo si Marco sa tabi niya. Alam kong nasasaktan ka. Pagod na akong masaktan. Mahina niyang tugon. Nalilito nung si Tommy. Pinagdadaanan niya to at oo, medyo siraulo siya ngayon. Pag-amin ni Marco. Pero alam kong mahal na mahal ka nun. Nandyan pa rin siya. Nakabaon lang.
Ayokong ibaon ang sarili ko habang hinihintay siyang maalala ko. Sagot ni Amara. Gusto ko siyang tulungang makaalala. Pero hindi ko kayang palagi na lang akong namamalimos ng pansin. Tumingin sa kanya si Marco, puno ng simpatyang mga mata. Kung ganun, huwag ka na maghintay. Maging naroon ka lang. Huwag mo siyang hatakin pabalik sa nakaraan. Bumuo kayo ng bago. Kung maalala ka niya, maganda. Pero kung hindi, hayaan mo na lang. Kinagat niyang labi at pinigilan ng hikbi. Miss na miss ko na siya. Yung pagtawa niya sa mga corny kong biro, yung paghalik niya sa noo ko kapag galit ako. Miss ko yung pakiramdam na mahal niya ako. Hinaplos ni Marco ang balikat niya. Kung ganun, bigyan mo siya ng dahilan para mahalin ka ulit. Hindi sa pamimilit, kundi sa pag-unawa. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango si Amara. Basang-basa pa rin ang mga mata niya. Tila nadudurog pa rin ang kanyang puso. Hindi ako aalis. Bulong niya. Kahit masakit, wala siyang ibang kasama. Mananatili ako, tahimik lang. Hindi para maalala niya ako, kundi para hindi siya mag-isa. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, humugot ng malalim na hininga si Amara. Masakit pa rin ang puso niya pero sa ilalim ng kirot ay may munting pag-asa. Hindi na siya maghihintay ng mga alaala. Maghihintay na lang siyang buksan ni Tommy ang puso at isip para sa mga gagawin nilang bagong mga alaala. Sa mga sumunod na linggo, nanatili na lang si Amara roon. Tahimik lang siya at hindi na pinilit pa si Tommy. Tahimik din naman si Tommy at palaging nahuhuli niyang nakatitig sa kanya. Madalas din na mukhang malalim ang iniisip. Abala si Amara sa pagpuputol ng mga halaman sa paso malapit sa veranda nang marinig niyang mga yabag sa likuran. Hindi siya agad lumingon, hindi hanggang sa marinig niyang boses nito. Lumapit si Tommy pero tumigil sa ilang hakbang at halatang hindi mapakali. May gusto kong sabihin. Tumango si Amara at ramdam ng mabilis na tibok ng puso. Sige, hindi ito umupo, nakatayo lang si Tommy sa harap niya. Natatakot akong mapalapit sa'yo. Mas masakit ang mga salitang yon kaysa sa inaasahan niya. Ganun ba? Pero sa parehong pagkakataon, mabilis na dagdag ni Tommy. Kinakabahan din ako in a good way kapag malapit ka. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Parang tuwing papasok ko sa kwarto, umiikot ang sikmura ko. Kinakabahan ako. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Ayoko nasa malapit ka kasi ganun ang pinaparamdam mo. Pinapanood kitang mag-alaga ng halaman, tumulong sa kusina at naisip ko, baka nga minahal talaga kita dati. Kasi wala pang ibang nagpaparamdam sa akin ng ganito. Wala pa ni isa. Hindi ko naman talaga gusto si Bianca. Trip ko lang na pagsilosin at inisin ka kasi natutuwa akong napipikon ka. Namungay ang mga mata ni Amara. First love nilang isa't isa. Mas tumindi pa ang pagmamahalan nila nang maging sila. Pero ang hangad ni Amara, isang bagong pakiramdam ng kapayapaan sa oras na maging maayos na ang lahat. Yun ang gusto niya sa pag-ibig na mayroon sila. Hindi ang pag-ibig na nakakakaba at nakakatakot. Pero kapag pilit kong inaalala, nahihirapan ako. Pag-amin ni Tommy sa kanya. Lumapit si Amara pero nag-iwan siya ng espasyo. Hindi mo kailangang pilitin, Tommy. Sabi ko, maghihintay ako. Alam ko. Sagot nito at bahagyang garal-galang tinig. Iyon ang ikinakatakot ko. Na may kagaya mong maghihintay para sa kagaya kong baka hindi na maalala ang lahat ng meron tayo. Pinigil ni Amara ang luhang gustong bumagsak. Baka hindi na natin kailangang balikan ng mga alaala. Baka pwede tayong gumawa ng mga bago. Kung yan ang kaya mong ibigay. Kung gusto mong magsimula ulit, susunod ako. Dahan-dahang lumapit si Tommy, waring natatakot na baka biglang gumuho ang lupa sa pagitan nila. So, saan tayo magsisimula? Ngumiti si Amara habang ang mga luhay na nanatiling nasa gilid ng kanyang mga mata. Palagi mong tinatanong yan dati. Bawat beses na magpaplano tayo ng protesta, ng video, ng rally. Natawa si Tommy. Sabihin mo ulit. Pero dito tayo nagsimula. Marahan niya itong hinalikan sa mga labi. Ako at ikaw, walang nakaraan, walang pressure. Ngayon lang tayo magsisimula. Inabot ni Tommy ang kanyang kamay. Dahan-dahan,
Nanginginig at nang magdikit ang kanilang mga daliri, hindi niya yun binawi. At alam ni Amara na kahit hindi bumalik ang mga alaala, may isang bagay na totoo na nakaugat pa rin sa pagitan nila. Yun ang pag-ibig nila sa isa't isa. Sa mga sumunod na buwan, naging okay na rin sa paglalakad si Tommy. Kaya naman nakakalabas na sila kahit papaano. Tahimik ang biyahe ng sasakyan. Hindi niya alam kung saan sila pupunta, basta ang kuya niya lang ang nagmaneho. Huminto sila sa isang pamilyar na bayang malapit sa dagat. Nakapunta na tayo rito dati. Ngumiti lang si Tommy. Nandito ang surprise ko. Mahina siyang tumawa. May surprise ka pala? Huminto sila sa harap ng isang art gallery na hindi niya alam na mayroon pala roon. Mukhang maliit ang gusali, ngunit kaakit-akit tingnan. Bakit tayo nandito? Tanong niya habang binubuksan ni Tommy ang pintuan. Saka bakit nandun lang si Kuya Marco? Halika, sagot ni Tommy at inilahad ang kamay. Okay lang yan dyan. Tayo munang dalawa. Tinanggap niya ang kamay nito. Sa loob, dimang ilaw at tumutugtog ang banayad na gitara mula sa mga speaker. Puno ang mga padar ng mga litrato, ngunit hindi basta-bastang mga larawan. Napasinghap si Amara. Sa unang dingding, may isang malabong larawan ng batang babae na may hawak na pamingwit. Nakangiti pero may dalawang bungi. Katabi niya ang batang lalaking magulo ang buhok, nakakunot ang noo sa araw. Mahinang tumawa si Amara. Tayong dalawa to ah. Naglakad sila sa kahabaan ng gallery at sa bawat hakbang, tila bumabalik ang kanyang pagkabata. Mga larawan nilang nanghuhuli ng talangka kapag low tide, nagpapalipad at gumagawa ng saranggola. Sumunod ang mga larawan ng paaralan, community forums, ang una niyang talumpati bilang kabataan, at ang mga imaheng hindi pa niya kailanman nakita. Alam niyang si Tommy na ang kumuha ng mga sumunod. Galing lahat to sa camera mo? Mahina niyang sambit. Tumangon naman ito. Pagkatapos, narating nila ang huling silid. Sa gitna nito ay isang larawan, kamakailang kuha kay Amara sa tabing dagat. Nagulo ang buhok niya sa hangin at maliwanag ang araw sa kanyang mukha. Lumingon si Amara sa binata, nanlalambot at luhaan ng mga mata. Tommy, paano? Huminga ito ng malalim. Naalala ko na. Nagsimula sa mga kaunting alaala, tapos sa mga panaginip. Pero kagabi, bumalik ang lahat. Ikaw, tayo, ang mga rally, ang tawanan, ang halik sa tabing dagat, ang lahat ng pinagdaanan natin. Ngayon naalala ko na. Tinakpan ni Amara ang bibig habang nag-uunahan ng mga luha. At ayokong masayang pa kahit isang segundo. Umiiyak na rin, nasabi ni Tommy bago lumuhod. Parang napaluhod na rin si Amara sa damdamin. Mula sa bulsa ng jacket, inilabas ni Tommy ang isang maliit na kahon. Sa loob nun ay isang singsing. Ngumiti sa kanya si Tommy. Ikaw ang naging matalik kong kaibigan. Ang liwanag ko. Ang dahilan ko para lumaban. Kahit nung hindi ko alam kung bakit. Hinintay mo ako. Minahal mo ako sa kabila ng lahat. Gusto kong maalalang bawat araw kasama ka at gumawa ng mga panibago. Tuluyan ang bumuhos ang mga luha ni Amara. Amara Salcedo. Nanginginig ang boses na sabi ni Tommy. Pakakasalan mo ba ako? Oo. Mahina niyang sambit. Oo, 1,000 beses na oo. Tumayo si Tommy at niyakap si Amara. Sabay silang tumatawa at umiiyak. Akala ko nawala ka na sa akin. Bulong niya sa balikat nito. Ikaw ang nagsalba sa akin. Bulong naman ni Tommy pabalik. Paulit-ulit kang nandyan para sa akin, mahal. Niyakap nilang isa't isa sa tahimik na liwanag ng gallery. Napapaligiran sila ng mga patunay ng isang buhay na pinaglaban at pag-ibig na muling isinilang. At nagpapasalamat siya sa Diyos na nakamtan nilang hustisya at ibinalik sa kanya ang taong labis niyang minamahal. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang katotohanan ay hindi kailanman natutulog. Kahit itago pa natin ito, kusang lalabas pa rin sa liwanag. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.